Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, nasa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa alikabok ng lupa ayon sa kanyang wangis. At siya din ang walang mantsa, walang dungis, at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Walang katulad at hindi matutularan, walang makakahigit, kamangha-mangha, dahil siya ang walang simula at walang katapusan, ang langit ng mga langit ang kanyang tahanan. Tayo po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos mga Diyos, sa isang pribilehiyo mga kapatid, na ako ay nandito sa inyong harapan ngayon. Nagpasalamat din po tayo sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, sa mga banal na anghel na kanyang inutusan mga kapatid, para tayo'y bantayan umaga, tanghali, gabi, sa pagtulog natin, sa ating mga trabaho, sa negosyo, sa eskwelahan. Andito pa rin tayo mga kapatid, nagkita-kita tayo sa Pastor Lahi Live, at tayo nagpapasalamat mga kapatid sa bugtong at buhay na Diyos, sa kanyang mga sugo na pinadala mga kapatid. Walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, at sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang na si Pastor Lahi. Alam ko na miss yun na si Pastor Lahi. At gusto ko ring pasalamatan mga kapatid. Pasalamatan natin at i-welcome ang Vice President sa the Kingdom of God and His righteousness, thou hast magnified thy word above all thy name. Walang iba, ating mahal Pastor Amancio Buntilaw, ang kasama ng kanyang kabiyak sa buhay, walang iba, aking butihing ina, Sister Mila Buntilaw. At batiin din natin mga kapatid ang ating Division 1 dyan, kina Elder Golyes, Eli Golyes, kasama ng kanyang mahal na kapatid, Brother Nemuel at Elder John, kasama ng kanilang buong pamilya. At sa Division 2 mga kapatid, Pastor Alex Ruedas, kasama ni Sister Judith at sa buong niyang pamilya. At binati na nila lahat, no? By batiin ko na lang yung by leader. Division 3, walang iba, ang ating mahal Pastor Marcos Turiba, kasama ng kanyang kabiyak sa buhay, Sister Virginia Turiba. At sa ating Division 4, Pastor, walang iba, ang ating mahal Pastor Joseph Salig, kasama ng kanyang kabiyak sa buhay, Sister Diling. At sa Division 5, Pastor, walang iba, ang ating mahal Pastor Nestor Manga, kasama ng kanyang butihing kabiyak, walang iba, ang ating mahal Sister Faye Manga, at dyan sa lahat ng Il Nido mga kapatid. So, andito naman tayo mga kapatid. Maraming salamat sa ating legendary organist, Brother Christian Luis Neri. Tayo po ay nagpapasalamat mga kapatid sa napakagandang tugtog simula kanina. At nais ko rin pasalamatan ang ating mga MC, o tinatawag siyang tagapagsalita, MC. Walang ibang aking butihing kapatid, maganda ang boses, maganda, walang iba, Sister Michelle Kabasag. At sa editor ng Pastor Lahi Live, yung makikita nyo ng mga reels dyan, walang iba, gumagawa niyan, Sister Sheena Labad. At gusto ko rin batiin Neri family, Sister Elena, ang secretary ng the Kingdom of God and His righteousness. At sa buong kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man makaabot ang ating live na ito mga kapatid. I'm just, alam mo na, naninibago tayo mga kapatid, kasi alam mo, before, hindi ako nandito, kundi ang ating mahal at kagalang-galang ng Pastor Lahi. Alam po nating lahat yan mga kapatid. Alam mo naman na dati, nasa likod tayo ng camera, and I am so blessed na ganun po ginawa natin para sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ang lahat naman ng kapurihan at karangalan, binabalik natin yan lahat sa bugtong at buhay na Diyos. Pansamantala po mga kapatid na tayo po ay magsama-sama dahil pinatulog na ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Although, alam ko naman, hinahanap nyo ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, isipin nyo na lang na yung espiritu at kapangyarihan, hindi po yan mamamatay mga kapatid. So, binati na lahat. Hindi ko na maisa-isa kasi yung time natin, limited na lang, 8:00. Ayaw ko rin mapuyat kayo. At alam ko na marami pa kayong trabaho. Gusto ko lang ibatiin yung mga kingdom missionaries natin dyan sa Mindoro ngayon, sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Pinungunahan ng ating Vice President, Pastor Amancio Buntilaw, kasama ng kanyang mga kasamaan, Pastor Alex, Pastor Calyura, Elder Ray, at ang Back to Christ Apologies until now, Kingdom Apologies, walang iba, Commander Atsa, at pinangunahan din, taga Pinamalayan,
yung nag-contact sa atin mga kapatid, nanindigan sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, walang iba, ating mahal, Elder Joseph Fabregas Ponte, kasama ng kanyang butihing ina dyan na Sister Yole Fonte. Maligayang panonood sa inyo mga kapatid. At syempre, hindi ko na mabasa yung iba dito ha, kasi binasa na nila. Sabi ng, yung ano lang, yung hindi na nabasa. Sabi ni Commander Atsa, Shalom Alikem, isang mapagpalang gabi po, mahal namin kagalangang kamahalan, Pastor Lahet, kamahalan, Deborah Israel. Magandang gabi. Sabi ni Sister Liet, magandang gabi po, mahal namin Sister Deborah Israel, at sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong palantuntunan, happy watching all of us. Shalom Alikem, Alikem Shalom, Sister Liet. At syempre sa aking mabait na sister-in-law dyan, sa Tondo, Manila, ang siga sa Tondo, walang iba. Sister Mirabel Garupa Cabrito Kabasag, ang mabait, maganda na kabiyak ng aking mahal na kapatid, Brother Ken. Wala iba, Sister Mirabel. At syempre, don't forget me, Shalom Alikem, my beautiful sister-in-law, Sister Deborah. We love you, yes. And I love you too all. So mga kapatid, binati na nila, wala nang tampuhan. Kaya sinasabi ko lagi sa... Bakit nanonood ba si Anton ngayon? Binabati ko yung singer ng kaharian, walay pakialam. Balag di maminaw sa duyog, walay lain. Ang ating brother sa kaharian. Guwapo. Lahat nasa kanya na. Brother G-Boy, Anton Cabos, mga kapatid. Binabati ko kayong lahat. Mga suking tigpaminaw. Alam ko, namimiss nyo ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Ako rin. Namimiss ko na rin siya. Kasi supposedly, hindi ako nandito ngayon. Dapat siya. Kaso, ito talaga si Pastor Lahi. Kunting background lang mga kapatid. Sinasabi niya lagi sa akin dati, mahal, magmensahe ka. Ayoko naman magmensahe. Ano bang imimensahe ko? Hindi ko naman alam paano magmensahe. So, yung nangyari, sabi ko, okay na ako dito, mahal. Just leave me alone. Sabi ko, okay na ako behind the scenes. Ayoko namang agaw ng spotlight pa ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Dati, every time nagbimensahe siya, may nakalimutan siyang verse, tinatanong niya ako. Sabi ko, ba't ba ako tinatanong mo? Sabi niya, mag-prepare ka lagi kasi ikaw talaga ang tatanungin. Kaya ito naman kapatid, nandito tayo, unexpected. Wala na kayong magawa, nandito na talaga to. Kung sinasabi dyan, kung sa mga kasabihan pa, ayaw man sa hindi, wala kang choice. But you have choice mga kapatid. Yun po ang freedom na binigay sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. But bago ako mag-proceed sa aking topic ngayong gabi na to mga kapatid, magdasal kayo. Laging sinasabi ko sa mga sermon ko, magdasal kayo sa bugtong at buhay na Diyos, sa inyong isipan, sa inyong puso. Kung may kagalit ka man ngayon, lahat yan, isang tabi mo na, papasukin mo ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. So ating topic mga kapatid, itong tema, does God's grace blot out the law? Alam mo bakit nakakam up ako sa topic na to? Kasi merong isang elder natin, nung nagkita kami nung Sabado, nag-chat daw yung ex niya sa kanya. Ito yun si Elder Nonoy Muraca, shout out sa iyo, mahal na elder. Sabi niya, medyo nagka-exchange conversation sila dahil sinabi daw ng ka-chat niya, wala na daw kautusan dahil grasya na lang daw. So, walang ganun mga kapatid. So, kaya ako nakapag-tackle ng ganitong topic ngayon sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos dahil sa katanungan o dahil sa controversial na topic na wala na daw grasya, wala na daw kautusan, grasya na lang. So, kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, nabura na ba ang kautusan ng bugtong at buhay ni Diyos dahil sa grasya? So, ang ating power verse mga kapatid, mabasa natin sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Shoutout ko lang pala si Pastor Jason De Leon dyan sa Bukana, El Nido, Palawan. At sa iyong kabiyak sa buhay, si Sister LV, na masarap magluto ng, ang tawag nun? Laing at saka kasaba cake, at saka buko, at saka graham, lahat na. So, dahil ba sa grasya ng bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid, nabura na ba ang kautusan? Ito yung tanong ng karamihan, at ito din i-address din natin sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, kung nabura na ba talaga? So, ang authority po ng kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, dahil si Satanas po, mga kapatid, sa pamamagitan po ng kasalanan, ay napapalayo po tayo sa bugtong at buhay na Diyos. At ngayon, makikita mo sa panahon natin ngayon, nabubuhay na po tayo sa panahon ng paghihimagsik laban sa lahat ng pagpipigil at batas, murder, robbery, and personal assaults. I remember, may nakita ako sa Facebook, isang bata na pinagtutulungan ng 3 bata, if I'm not mistaken. 3, no? Binatilyo, pinagtutulungan. Kawawa yung bata na yun. Alam mo, wala nang pakialam. Alam mo yung crime rate ngayon sa mga
mga binatilyo mga kapatid. Kaya sinusulong ngayon ni ang ating mahal na senador, Robin Padilla, na ibaba yung limit ng edad ng, anong tawag nito, nung pag gumawa ng krimen, ang bata mga kapatid, 10 years old. Actually, nakita ko lang na batas na pala yan dati, 9 years old. So itong 15 years old, bagong batas na yan. So kung ibabalik daw sa 10 years old, nandyan na yan sa revised penal code. Usapang lawyer na to Nakita ko lang kasi. Nakikinig din ako sa mga abogado. So ngayon mga kapatid, nakikita natin ang laganap na ang kasamaan ngayon. Shout out pala sa ating legendary organist dyan, electrician, sound engineer, Brother James, Pasanting Beloy Jr. So laganap na po ang kasamaan ngayon mga kapatid. Bigla ka lang tulog sa loob ng bahay, papasok sa inyo, tapos sasaksakin. Yan. Sobrang laganap na. Dapat mga kapatid, alam mo na dito pang ating mahal kagalang-galang pastor, yung galit talaga yun. Dapat kasi security first. Alam naman na may bugtong buhay ng Diyos, pero huwag naman tayong magtanga-tangahan. Kasi po mga kapatid, alam mo naman, sabi nga, lumayo ka sa ikakapahamak mo. So alam mo naman nga bukas yung gate, bukas yung pintuan, tapos wala, tutulog kayong lahat. So make sure, sarado mga kapatid, and make sure nakapagdasal tayo. So itong problema ngayon, nagiging seryoso na. Na-realize po mga kapatid na yung lawlessness, yung kasamaan po mga kapatid, umabot na po siya sa mga religion and affects million who would never think of killing or raping. Uso na yan ngayon. Marami lang, bigla ka na lang saksakin dyan sa daan. Kaya sinasabi ko nga yung mga bata dito mga kapatid na always magnalangin sa bugtong at buhay ni Diyos at huwag kalimutan magsuot ng Power ID. Kasi ang Power ID mga kapatid, hindi ka man nakadasal kasi minsan busy na tayo sa ating mga trabaho. Alam natin yan, sa school o sa negosyo, hindi na tayo nakakapagdasal. Itong Power ID na to mga kapatid, instrumento po to ng bugtong at buhay na Diyos para sa kapangyarihan niya, para mapakita ang kanyang kapangyarihan. Marami pong testimony sa Power ID na yan mga kapatid. So, those who belong to churches mga kapatid, nila alam na naka-violate na rin sila sa 7th day Sabbath o the 4th commandment. Minsan iniisip natin, sinunod namin yung siyam na utos, pahala ba yung araw namin na sinasamba? Yung holiday namin. Itong araw ng Sabado, alam mo, in the last days, we are living now in the last days. Alam mo yung issue dito mga kapatid, araw ng Sabado at araw ng Linggo. Tandaan po natin, it's another topic naman. Kasi ngayon mga kapatid, ang pinagtatalunan ngayon concerning the law and grace without searching out the biblical facts. Sa anong paraan? By which mga kapatid, we will finally be judged. Sa pamagitan ng moral code. So we must find mga kapatid, authoritative scriptural answers to question like this. Ano ba yung mga katanungan natin na ngayon mga kapatid? Una, katanungan natin, in what sense po ba? Na tayo po ay free na sa kautusan. And what does it mean to be under the law? Ano po ba ang ibig sabihin kung tayo po ay nailalim sa kautusan? Ang grasya po ba ng bugtong at buhay na Diyos ay ito na yung dahilan para mawala na yung 10 utos? Are we justified mga kapatid in breaking any of the 10 commandments because we are under grace? These are the questions we shall address ourselves to. Ito yung katanungan na dapat naka-address mga kapatid sa ating kapanahunan ngayon. Kasi minsan, may mga doktrina na once saved, always saved. That is very wrong. Hindi yan doktrina ng bugtong at buhay ni Diyos. Ang sabi ng iba, na pag once sulat na to yung pangalan mo sa libro ng buhay, kagaya ng ginawa ng bugtong at buhay sa pagsasakripisyo, dahil niligtas na daw tayo, hindi na daw kailangan ang kautusan kasi pinako na daw yung kautusan doon. Ito yung naririnig ko palagi mga kapatid, sa ibang mga denominations. Tinanggal ang kautusan, dahil sabi daw ni Apostol Pablo, wala ng kautusan. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Itapon na natin yung mga basura na kalituhan mga kapatid. Yung katotohanan tungkol sa paano naligtas ang mga tao. Alam naman natin, we are saved by grace. We are saved by grace through faith. Alam natin yan. So multitudes have heard mga kapatid, emotional discourses in sin and salvation. Nakakarinig tayo ng kasalanan, kaligtasan, but we still do not understand mga kapatid, ano yung logic and reason? Na it requires a blood sacrifice. Kailangan po ng pagsakripisyo ng dugo mga kapatid.
Ha? Kailangan po mga kapatid, palit muna tayo ng phone. Ha? So, can you imagine mga kapatid, the horror of standing before a judge tapos sasabihin sa iyo ng hukuman, ang sentensya mo ay kamatayan? Na-picture out mo ba yan, mga minamahal kong kapatid? Na tumayo ka sa hukuman tapos yung sentensya na nagawa mo ng kasalanan ay kamatayan? Na-picture out mo ba yan? Probably not. But you have felt the driving guilt and fear. Sa panahon na makarinig ka ng salita ng bugtong at buhay Diyos, alam mo yung word of God, mga kapatid, na parang sasaksakin ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos kapag narinig mo yung nakasulat dyan sa Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Why fear and guilt? Bakit po? Bakit po tayo natakot, mga kapatid? Because all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo, mga kapatid, ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 23. The word are there. The words are there. And the meaning cannot be mistaken. Ang sinabi po dyan, mga kapatid, sa versikulo, all, lahat po, mga kapatid, means all. Wala pong pili, mga kapatid. The shocking fact is that you are under the sentence of death. Tayo po ay nasa ilalim ng sentensya ng kamatayan. Kung hindi bumaba ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, at nagpapako doon sa kalbaryo ng cross, in which supposedly tayo sana yon. Supposedly. Pero, ginawa ng bugtong at buhay siya ang nagsakripisyo para sa atin. Example po, mga kapatid, you have been found guilty before the law. Ikaw ay napatunayang nagkasala sa harap ng batas. And there is no court of appeal in the world, mga kapatid, na ma-reverse itong sentensya na ito na makita na hindi ka guilty. Tingnan mo nga yung nangyari sa ating mahal na former president, Rodrigo Roa Duterte. Hindi ngayon guilty, mga kapatid, pero dinala pa rin sa The Hague. Lalo na siguro pag guilty ka. Walang reverse dito, mga kapatid, pag ang sentensya mo ay ganyan. So, the fact is that you are guilty, just as guilty as you sin. According to 1 John chapter 3 verse 4, sin is the transgression of the law. Ang kasalanan po ang nagsuway sa kautusan. Kanino bang batas ang nalabag, mga kapatid? Kaninong batas? Ano po ba ang sagot ni Apostol Pablo? Romans chapter 7 verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapat, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ano pang purpose ng kautusan? Klaro po ang pagkasabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid. Hindi ko sana nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan. So there it is, mga kapatid. Ang dakilang batas ng 10 utos ay ang nilabag at hihingi nito ang kamatayan para sa lumabag. And desperation, the sinner searches for a way to be justified in the sight of that broken law. Sabi, paano ba tayo maalis sa parusang kamatayan? Paano ba tayo maalis sa parusang kamatayan? Can man atone for his sins by obeying the commandments of God for the rest of his life? Maari bang tubusin ng tao ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng bugtong at buhay na Diyos sa natirang bahagi ng kanyang buhay? Maari ba, mga kapatid, the salvation by works? Ano sabi ng Romans chapter 3 verse 20? Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aring ganap sa paningin niya. Klaro po, mga kapatid, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Now, ano bang purpose ng kautusan? Hindi po dahil sa pagsunod mo sa kautusan, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng mga gawa, mga kapatid, sa kautusan ay walang laman na aring ganap. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Listen, there is a reason why works will not justify us all. May dahilan po kung bakit hindi nabibigyan katwiran ng mga gawa ang isang kaluluwa. Example. Bigyan ko kayo ng example, mga kapatid. If a man is found guilty of stealing and is sentenced to 10 years in jail, kung isang tao ay nalabag niya ang batas tapos nasentensyahan siya ng 10 taon doon sa kulungan, he may indeed justify himself by works. Pwede niya itong pagtrabahuan, mga kapatid.
Pwede niya itong pagsikapan kasi after 10 years, kakalabas na siya sa bilangguan. So, justify himself by works sa pagitan ng gawa. By serving the time of his sentence. The man may satisfy the claims of the law. Ito yung requirements ng law, Ito yung requirements. Kailangan mong, example, yun siya, sinabi ko nga, nakulong siya ng 10 taon. After 10 years, makakalaya na siya. So, pwede siya maging justify, mga kapatid. Pwede siyang ariing ganap sa pamamagitan ng kanyang pagtatrabaho sa loob ng kulungan sa 10 taon. He is considered perfectly justified and innocent dahil pinagtrabahuan niya. Finulfill niya, ginawa niya yung sentensya, 10 taon. In the same manner, kahit yung mamamatay tao, mga kapatid, may be justified by works if he served the 50 years of his sentence. Example, isang mamamatay tao na kulong. Tapos sinabi ng Korte Suprema, okay, makulong ka sa loob ng 50 years. So maari siyang makalabas, mga kapatid, after 50 years, pagtrabahuan niya yun, magpapakabait siya sa loob ng kulungan. So na-justify siya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Okay? But suppose, mga kapatid, suppose the sentence is death instead of 50 years. Suppose yung mamamatay tao na yun, murderer, ang sentensya niya ay kamatayan, mga kapatid. Example lang. Ma-justify ba ng isang nabilanggo, mga kapatid, o isang prisoner ang kanyang sarili sa pagitan ng gawa? Kahit po, mga kapatid, magtrabaho siya 10 years, 50 years, 100 years, mga kapatid. Hindi po niya ma-justify ang sarili niya dahil, dahil the law would still demand death. Hiningi po ng kautusan dahil ang sentensya niya ay kamatayan. Kahit anong sikap niya, kahit anong bait niya sa loob ng kulungan, mga kapatid, kung ang sentensya niya ay kamatayan, mawalang halaga po ang kanyang gawa, mga kapatid. Dahil ang demand ng law is kamatayan. Okay? The truth is that, ito po, mga kapatid, without shedding of blood, there is no remission. Kung wala pong pagbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. So, ating bugtong at buhay ni Diyos was once offered to bear the sins of the many. Minsan pong inihandog ng bugtong at buhay ni Diyos ang kanyang sarili dahil po sa kasalanan ng karamihan. Hebreo chapter 9 verse 22 to 28. Ibibigay ko na lang po yung mga bersikulo, mga kapatid. So, ito po yung reason, mga kapatid. This is why works can never save the sinner. Bakit? The penalty for sin is not 10 years in prison or 50 years at hard labor. Hindi po 10 years, mga kapatid. Hindi po 50 years, mga kapatid. The sentence is death. The wages of sin is death. Ang bayad po ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po 50 years, hindi po 100 years, mga kapatid. Hindi po ilang mga years yan. Kundi ang penalty po ng kasalanan ay kamatayan. And the law cannot be satisfied except by the shedding of blood. Kailangan po dugo po. That's why binili na po tayo ng dugo ng bugtong at buhay ni Diyos. Now we are brought to the questions that has created confusions ngayon. Maraming nalilito, mga kapatid. Maraming nalilito ngayon. Ang tanong nila, if the works of the law cannot save a person, kung yung pagtrabaho mo sa kautusan ng bugtong at buhay na hindi pala makakaligtas, is it therefore necessary to keep the law? So kailangan pa ba natin sundin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos? Kailangan pa ba nating sundin, mga kapatid? Apparently, this was the burning issue in the early church. Ito din yung problema sa early church, mga kapatid. Because Paul asked the same questions in Romans chapter 6 verse 1. Ito yung same na tanong ni Apostol Pablo, mga kapatid. Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? In other words, mga kapatid, does grace gives us a license to disobey the law of God? Ang grasya ba ay nagbibigay ng lisensya para hindi na natin sundin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos? Ang grasya ba ay nagbibigay ng lisensya, mga kapatid, para labagin na natin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos? Kanina yon, Romans chapter 6 verse 1. Ngayon, sinagot ni Apostol Pablo yan, Romans chapter 6 verse 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? So, the Bible says, sin is violating the 10 commandments. Ang kasalanan ay nakaviolate po sa 10 utos, mga kapatid. Na sinasabi ng karamihan ngayon na maririnig ko ng mga preacher, mga kapatid,
na itong batas daw, itong kautusan ng bugtong at buhay na Diyos has been described as irrelevant and old-fashioned. Ito yung sabi ng mga modern theologians. Huwag po tayong magpapalin lang mga kapatid kasi yung iba ngayon tinatanggal na ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos dahil yan sa grasya daw. Ha? Wala na daw kautusan, sabi ng iba. Ha? Ito yung wag po tayong magpapadeceive mga kapatid. Ha? Kasi pinako na daw yung kautusan doon. Ha? Hindi po mga kapatid. Ano bang kautusan? Pinako doon is ceremonial law. Another topic na naman. So, another topic na naman yan. Ha? Ang natigil lang doon, ang napako lang doon law mga kapatid, walang iba kundi ceremonial law, yung maghandog ka ng tupa. Wala na po yun mga kapatid dahil mismo ang bugtong at Diyos naghandog ng kanyang sarili. Tinanggal na yun yung law. Hindi law. Hindi yung wala mga kapatid, kundi ceremonial law. In fact mga kapatid, we are going to discover that our Lord Jesus Christ came to magnify the law. Pinalaki pa niya ang kautusan. Pinalaki pa niya mga kapatid. Bumaba po ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid dito sa sanlibutan upang ipaintindi ang kautusan mga kapatid. Hindi kagaya ng mga Pariseo. Yung Pariseo, wala namang problema sana sa pagsunod sa kautusan ng Pariseo. Kanilang kapwa, walang pag-ibig. Mga legalista kasi ng batas. Wala na silang pag-ibig sa kanilang Pariseo kasi mga kapatid, puro na lang implement ng kautusan, sunod ka sa kautusan. Wala silang pagmamahal ng kanilang kapwa. And that's why, tinanong ng bugtong at buhay na Diyos, kung may mahulog ba na tupa dyan, hindi mo ba tulungan? Ibig sabihin po, tupa, representation of isang tao, kapatid. Wala bang sounds? So, ganun po, kapatid. Sa ilalim po ng impluwensya ng perpektong buhay sa pagsunod natin sa bugtong at buhay na Diyos, nakikita natin ang mga espiritual na detalye. Ng pagsunod ng batas na hindi alam o ginawang posible maliban lang po sa ating bugtong. So at this point, yung sinabi ni Apostol Pablo kanina, na kung hindi dahil sa kautusan, hindi niya malalaman ang kasalanan. At this point, we must be very careful mga kapatid to also designate what the law cannot do. Ano ba ang hindi nagagawa ng kautusan mga kapatid? Ano ba ang hindi nagagawa ng kautusan? Even though it points out sin. Okay, tinuturo po ng kautusan ang ating kasalanan, but it has no power to save from sin. There is no justifying, cleansing grace in it. So the question, alam mo ba, sinasabi dyan, lahat po ng gawa, mga kapatid, all the works of the law would not be sufficient to save a single soul. Why? For the simple reason that we are saved by grace through faith as a free gift. Free gift. Niligtas po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Sa magitan ng grasya, pero hindi po ibig sabihin na wala ng kautusan. Yun po usually ang naririnig ko sa mga preacher, na pinako na daw yung kautusan, wala ng kautusan. That is very wrong. Ito po yung doktrina ni Satan, mga kapatid, na wala ng kautusan. Ano sabi po ng Romans chapter 3, verse 20? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Parang may problema daw sa mic. Paminaw daw. Parang may problema po sa mic. Okay na? Ano nyo ako, may problema ba sa mic? Kasi nag-comment si Sister Rose, parang may problema po sa mic. Sa signal po na Rose Ann Bako. Sa signal po natin yan, mahal na kapatid. Maulan kasi. Ano sabi ng Romans chapter 3 verse 20? Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos sapagkat sa pamgitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na ariing ganap sa paningin niya sapagkat sa pamgitan ng kautusan ang pagkakilala ng kasalanan. So, do not stumble over this crucial point, mga kapatid. We cannot earn forgiveness by working hard to obey. Hindi po tayo makakuha ng kapatawaran sa pagitan ng pagsisikap na sumunod. No sinner can gain favor and acceptance with God because he keeps the law. The law was not made for the purpose of saving or justifying. Ang batas po ay hindi ginawa para sa layo ng pagliligtas o pagbibigay katwiran. It was made to show us our need of cleansing, mga kapatid, and to point us to the great source of cleansing. Wala pong ibang ating bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang purpose ng kautusan. The Bible speaks of the law as a mirror to show us what kind of person we really are. Ang purpose po ng kautusan, mga kapatid, ay maging salamin po natin, alam natin kung ano yung magiging kasalanan natin, alam natin kung nakalabag na tayo sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang purpose ng kautusan. Ano sinabi ni Apostol Pablo? Klaro po ang pagkasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid.
Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. Okay? After that, mga kapatid, pag ikaw ay alam mo na yung kasalanan mo, ito, nakasagot ka sa iyong magulang. Okay? Example lang, dadalhin ka po ng batas, mga kapatid, doon sa ating bugtong at buhay na Diyos, 1 John chapter 1 verse 9. Anong sabi dyan? Ang bugtong at buhay na Diyos is faithful, mga kapatid, para magpatawad kung ikaw ay magsabi ng iyong kasalanan. So, ang kautusan po, mga kapatid, ay nagsisilbing salamin po sa atin. Alam natin na nagkasala tayo, mga kapatid. Anong sabi ng Santiago chapter 1 verse 23 to 25? Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad ng gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. So it is obvious, mga kapatid, to all that a mirror cannot remove a spot from the face. Kahit na po punasan mo yung salamin buong araw, mga kapatid, kahit na punasan mo, lagyan mo pa ng sabon yan o kahit anong i-apply mo dyan, hindi po malilinis ng salamin yung mukha mo, yung dumi po sa mukha mo. Yung salamin yung pupunasan mo kasi yung law, mga kapatid, parang salamin. Sinabi dito sa Santiago chapter 1 verse 23 to 25. So ang purpose ng law is nagiging salamin natin siya. Pero pag once nililisan mo yung salamin, hindi yung mukha mo, hindi natatanggal pa rin yung dumi sa mukha mo, mga kapatid. It will not provide any cleansing. Hindi ka nalilinis ng kautusan. Huwag niyong gawing tagapaglinis ang kautusan, mga kapatid. Walang ibang tagapaglinis, walang ibang tagapagligtas, kundi ang ating bugtong at buhay na Diyos lang. So the law in like manner, sa anong paraan nag-condemn ito sa makasalanan? By giving us knowledge of our condition and then pointing us to the cross for true cleansing. Yun pala ang purpose ng kautusan. Yun ang purpose ng kautusan. Bigyang kaalaman ang makasalanan, mga kapatid, kung ano ang nagawa na kasalanan. Dahil salamin nga sa atin ang kautusan, nagbibigay ito ng knowledge, mga kapatid, kung ano ang kondisyon natin. Tapos, pinopoint po tayo ng kautusan papunta doon sa bugtong at buhay na Diyos. That's why papasok na yung Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Wala kang ambag sa kaligtasan mo. We are saved by grace through faith. So ang concept po of salvation, mga kapatid, tinitingnan po natin siya as both as present, past, present, and future. While we can be saved through grace, faith in our Lord Jesus Christ, the journey of salvation is ongoing. Ang journey po ng kaligtasan, mga kapatid, ay patuloy pa rin. Hindi po totoo yang once saved, always saved. Hindi po totoo yan na wala na pong kautusan, grasya na lang. That is very wrong. Marami tayong tatalon yan, mga kapatid, doon sa bangin. This means, mga kapatid, we have been saved from the penalty of sin. Saan po tayo naligtas? Sa penalty po ng kasalanan. Na imbis tayo yung ipako doon, tayo yung magsakripisyo doon, ay ang bugtong at buhay na Diyos ang gumawa po para sa atin. Doon po tayo naligtas, mga kapatid. Mayroon pong 3 stages of salvation. Hindi po totoo yung once saved, always saved. No. Tatlong stages po ng salvation, mga kapatid. Una, justification, o tinatawag po natin tong baptism. Pag tinanggap mo ang bugtong at buhay na Diyos, nanampalataya ka sa bugtong at buhay na Diyos, sa pagpapako ng bugtong at buhay na Diyos, sa pagsakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos, justification. Pangalawa po, mga kapatid, ito yung present salvation natin ngayon. Ito yung sanctification. This is a process of transformation. Once na bautismuhan ka na, dadaan ka na, mga kapatid, sa transformation. Ito po yung, kapatid, na makagawa ka ng mabuti, lalayo ka na sa kasalanan, dahil po yan sa guide ng Holy Spirit. Hindi po yan dahil nagsumikap ka na maging banal sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos sa pamamagitan ng iyong lakas. No.
Tinatawag po natin yung sanctification. Sa pamamagitan po ng Holy Spirit, mga kapatid, nakakagawa ka po ng mabuti. Nakakasunod ka po sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi po yan dahil sa sarili mong lakas. Hindi yan, mga kapatid. Yun po yung pangalawa nating stage ng salvation. Pangatlo, glorification. This is the final stage of salvation, mga kapatid. Ito yung pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, na yung mga namatay na para sa bugtong at buhay na Diyos ay muling bubuhayin. Unang pagkabuhay yan, mga kapatid. It's the ultimate perfection and completion of salvation. Kung saan po tayo mananampalataya ng bugtong at Diyos, mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos are fully and eternally united with our Lord Jesus Christ. 3 stages po ng salvation. Hindi po yung sinasabi dyan na once saved, always saved. Niligtas na daw tayo doon sa kalbaryo ng krus ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya hindi na daw tayo obligado na sundin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang naririnig ko usually. Ito yung marami ang nadala na doktrina, mga kapatid. Sinabi nila, wala na yan 10 utos na yan, may bagong kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang narinig ko kasi dahil sa narinig mo na mahalin mo ang Panginoon, mahalin mo rin ang iyong kapwa. Some try, mga kapatid, to dispose of the 10 commandments. Gustong itapon yung 10 utos ng bugtong at buhay na Diyos dahil sa basis nila sa bagong kautusan. Itong pag-ibig na inintroduce ng bugtong at buhay na Diyos. It is certainly true, mga kapatid, na ang bugtong at buhay na Diyos, nag-lay down siya. Naglatag po siya ng 2 dakilang kautusan ng pag-ibig as a summary of all the law. Summarization, mga kapatid. Wala pong tinanggal, hindi po tinanggal ang kautusan ng bugtong at buhay, yung 10 utos, mga kapatid. At ang tanong, sinabi nila, ito na yung new commandments ng bugtong at buhay na Diyos. Ito na daw yung bagong kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Ang tanong, bago ba talaga ito? Yung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na mahalin mo ang Panginoon at mahalin mo yung kapwa, bago ba talaga to? The fact, mga kapatid, that he was quoting pala directly from the Old Testament. When he gave those new commandments. Wala pa pong bagong tipan nung panahon ng ating bugtong at buhay na Diyos. There is no New Testament that time, mga kapatid, sa panahon ng ating bugtong at buhay na Diyos. Wala pa po, mga kapatid. Anong ginagamit ng bugtong at buhay na Diyos pag siya ay nangangaral? The first 5 books. Ito yung tinatawag na Torah. Book of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito yung tapos yung mga sinulat na mga propeta. Ito yung ginamit ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Wala pa pong New Testament that time. Masabi mo na bagong kautusan to ng bugtong at buhay na Diyos. He was quoting directly from the Old Testament when he gave those new commandments. Anong sinabi dyan sa Matthew chapter 22, verse 36 to 40? May lumapit sa ating bugtong at buhay na Diyos. Sabi dyan, Teacher, which commandment in the law is the greatest? Guro, aling utos mo ba sa kautusan ang pinakadakila? Anong sagot ng bugtong at buhay na Diyos? Nag-quote siya from the Old Testament. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Galing po yan sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. At yung pangalawa, from Leviticus chapter 19 verse 18. Thou shalt love thy neighbor as thyself. So, ano yung bagong kautusan, mga kapatid? Ano yung bago dyan? Bago ba na mahalin mo lang ang Panginoon at mahalin mo ang iyong kapwa? Ito na ba yung bago? Tapos sinanggalan natin yung 10 utos? Certainly, mga kapatid, ito yung mga penetrating na mga spiritual principles na nakalimutan ng mga legalista sa panahon ng ating bugtong at buhay na Diyos kasi puro na lang sila kautusan, kautusan, kautusan. Wala na po silang pag-ibig. Kaya, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, mahalin mo. It's all about love, mga kapatid. Pero, mga kapatid, yung bagong kautusan, they were not intended to take the place of the 10 commandments. Hindi po, mga kapatid, pinalitan ang 10 utos ng dalawang kautusan lang na mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa, ng iyong lakas. Hindi po lang, mga kapatid, hindi po ganoon. Ano bang tinanong ng isang abogado, mga kapatid? Which was the greatest commandment in the law? Ano yung pinakadakila na sugo sa kautusan? He received the answer. Thou shalt love the Lord, mahalin mo ang Panginoon with all, sa buong puso, kaluluwa, at sa iyong isipan,
This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan at ang mga propeta. So nangyari mga kapatid, ang sinabi nila, wala ng kautusan, wala ng propeta sa panahon ngayon. Hindi naman bumaba ang bugtong at buhay ni Diyos para sirain ang kautusan at ang mga propeta, but to fulfill it. Mabasa natin yan, Matthew chapter 22, verse 37 to 40. Yung conversation ng isang lawyer at ng bugtong at buhay na Diyos. Notice mga kapatid that these two love commandments simply sum up all the law and the prophets. Sum up mga kapatid. From the word sum, total, summarization. So, ang punto lang ng ating bugtong at buhay ni Diyos, He was saying that love is the fulfillment of the law. Ang pag-ibig po mga kapatid, ang fulfillment ng kautusan. Just as Paul repeated later in Romans chapter 13 verse 10. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. If you love God supremely with heart, soul, and mind, you will obey the first 4 commandments that have to do with our duty to God. Sundin mo ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Sundin mo ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Mahalin mo ang bugtong at buhay na Diyos sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, sa iyong isipan. You will obey the first 4 commandments that have to do with the duty sa ating bugtong at buhay na Diyos. You will not take God's name in vain. Hindi ka magsamba ng ibang Diyos mga kapatid. If mahal mo yung kapwa mga kapatid as yourself, you will obey the last 6 commandments that relate to our duty to our fellow men. Hindi ka magnakaw, hindi ka mangalunya, hindi ka igalang mo ang iyong magulang. Love will lead to obeying or fulfilling all the law. So, ano ba itong argument na ito mga kapatid na minamaliit nila ang kautusan ng bugtong at buhay ni Diyos? Sometimes nakakarinig talaga ako ng mga ganitong argumento. Well, since we are not under the law, but under grace, we do not need to keep the 10 commandments any longer. Yun ang sinasabi yun ang naririnig ko. Yun ang naririnig ko mga kapatid. Is this a valid point? May reason na ba tayo mga kapatid na hindi na natin sundin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos? Yes, the Bible certainly does say that we are not under the law. Oo, sinabi ni Apostol Pablo yan, na hindi na tayo ilalim ng kautusan. But does that imply that we are free from the obligation to obey it? Ito ba ay nagpapahiwatig mga kapatid na tayo ay malaya sa obligasyon na sundin ito? Dahil we are not under the law anymore, under grace na tayo. Ano po sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 14 to 15? Purihin po ang bugtong at buhay ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Ano sinabi niya Apostol Pablo? Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi natin pwedeng salungatin. So we are not under the law anymore. The question, ano sabi niya Apostol Pablo? What then? Ano nga? Shall we sin because we are not under the law but under grace? Pwede na bang magkasala tayo ulit mga kapatid? Marami naka-misinterpret. Ito yung misconception dito mga kapatid. Paano in-address po ni Apostol Pablo mga kapatid? Marami naka-misunderstood sa grasya. Some might interpret freedom from the law as freedom to sin. Sabi nila, dahil malaya na tayo sa kautusan, hindi na rin tayo ilalim sa kasalanan. Ibig sabihin, wala nang kautusan. Dahil wala nang kasalanan, grasya na lang. Ano sabi ni Apostol Pablo? By no means, God forbid. Yun yung sa King James Version. He strongly rejects this notion, mga kapatid, emphasizing that grace does not grant license to sin, but rather empower believers to live righteously. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Hindi po lisensya ang grasya. Okay? Hindi porket na we are not under the law anymore, hindi na natin sundin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi hindi na tayo ilalim sa kautusan, hindi na rin tayo ilalim sa kasalanan. Sabi niya Apostol Pablo, huwag nawang mangyari.
Paul gives his own explanation of his statement. Huwag po natin, nakikibasa lang po tayo kay Apostol Pablo, mga kapatid. Huwag po nating intindihin yung bersikulo, yung mga sulat ni Apostol Pablo sa sarili nating interpretation. So, ano sabi niya Apostol Pablo? After stating that we are not under the law but under grace, he asked, what then? After sa Romans chapter 6 verse 14, sinabi niya, okay, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan. Anong kasunod na sinabi niya Apostol Pablo? What then? Ano nga? This simply means, mga kapatid, how are we to understand this? Paano ba natin intindihin itong ano? Ano nga ni Apostol Pablo? Ano nga? Ha? Ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan? Kundi ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Ang sinabi niya, huwag nawang mangyari. In the strongest possible language, exclamatory yun, sinabi ni Apostol Pablo. Ha? In the strongest possible language, Paul states that being under grace that does not give a license to break the law. Ha? Ito yun, mga kapatid. Hindi porket ilalim na tayo ng grasya ng bugtong at buhay na Diyos, may lisensya na tayo para labagin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Yet, this is exactly what millions believe today. Sabi nila, wala ng kautusan, under grace na tayo. Ito yun, in-address ko ito, mga kapatid, dahil isa sa mga elder natin may na-encounter na wala na daw kautusan, grasya na lang. Kaya na-address natin to na topic, mga kapatid. Nabasa natin kay Apostol Pablo na hindi na tayo ilalim, we are not under the law anymore. Nabasa natin yan. Pero ang kasunod niyan, ano nga? Magpapatuloy ba tayo? Gagawa ba tayo ng kasalanan dahil we are under grace na? Hindi po napansin ng lahat, mga kapatid, yung specific warning ni Apostol Pablo. Parang palaka kung magbasa. Talon-talon. Hindi tinapos yung buong konteksto. Question. Ito yung tanong ngayon. If being under grace does not exempt us from keeping the law, then ano bang ibig sabihin ni Apostol Pablo, mga kapatid, that we are not under the law? Hindi na tayo ilalim sa kautusan. Romans chapter 3, verse 19. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Ngayon, ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. So, here, Paul equates being under the law with being guilty before God. Kung tayo po ilalim sa kautusan, ibig sabihin, guilty po tayo sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. In other words po, mga kapatid, ang mga nagpailalim sa batas ay nagkasala sa paglabag nito at nagpailalim sa pagkundina nito. That's why we are not under the law anymore. Kasi, tinumbas po ni Apostol Pablo yung pagiging ilalim natin sa batas, nagiging guilty tayo sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. So, dahil hindi na tayo ilalim sa kautusan, dahil po sa ginawa ng bugtong at buhay na Diyos sa kalbaryo ng krus, mga kapatid, hindi na tayo guilty sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. So, therefore, mga kapatid, we are not under the law, but are under the power of grace instead. Later in his argument, wag po natin maliitin ang grasya, At hindi ko rin minamaliit ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Later in his argument, Paul points out that the power of grace is greater than the power of sin. Mas malaki po ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos kaysa kasalanan. This is the effective reason, mga kapatid, na tayo ay wala na sa ilalim ng batas ng kasalanan at paghatol. And also why Paul states that we will not continue to sin. Kasi kung nasa ilalim tayo ng batas ngayon, mga kapatid, ginagawa na po natin, mga kapatid, no, we're not under the law. You are wrong. We are not under the law. Batas sa Pilipinas, under tayo. Pero batas po dito, mga kapatid, Elder Ernie, I respect your opinion. But pakinggan mo at intindihin mo. Ang sinabi niya, Apostol Pablo, we are not under the law. Pero hindi lisensya yung grasya ng bugtong at buhay na Diyos para ikaw ay magpatuloy sa kasalanan. Hindi ko pinopromote dito na magpatuloy ka sa kasalanan. You are very wrong. We are not under the law anymore. Basahin mo. Romans chapter 6 verse 14. Wag po nating saraduhan ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos at patapusin mo yung mensahe. Ano sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid? Supposedly, pakinggan mo ako, supposedly, mayroon pong isang murderer has been sentenced to death in the electric chair. Nagkasala, naglalabag niya. Nagkasala, nalabag niya, mga kapatid, ang batas, example, batas ng state. Waiting for the execution, the man would truly be under the law in every sense of the word.
under the guilt, under the condemnation, under the sentence of death. Bago po, ito may isang mamamatay tao, murderer. Asentensyahan po siya ng kamatayan, electric chair. Just before the execution date, nireview po ng presidente yung kaso po ng mamamatay tao na yun. Nireview ng presidente. Tapos nakadecide yung presidente na bigyan siya ng full pardon. Bigyan siya ng full pardon. So, na-exercise po ng governor, mga kapatid, yung prisoner na yun, binigyan ng full pardon ng bugtong ng governor. Yung prisoner na yun. Now, he is no longer under the law but under grace. Intindihin nyo po ang sinasabi ko. Ibig sabihin, hindi na sa ilalim ng kautusan. Hindi na siya pwedeng patayin dahil binigyan na siya ng grasya ng presidente. Yun po ang ibig sabihin ng under ka na sa grasya. Kasi kung under law siya, under the condemnation, lahat, pwede siyang patayin. Just before the execution date, nireview ng presidente yung kaso niya. Tapos nakapag-decide yung presidente na palayain yung tao, bigyan ng full pardon, naawa siya, binigyan niya ng grasya, mga kapatid. So it means, hindi na sa ilalim ng kautusan. Hindi na nag-condemn yung kautusan sa kanya. He is considered totally justified as far as the charges of the law are concerned. He is free to walk out of the prison. Pwede siyang lumabas na walang kahit isang policeman na pwedeng magposa sa kanya. But now, ito yung tanong. But now, he is under grace and no longer under law. Can we say, mga kapatid, can we say that he is free to break the law? Dahil binigyan siya ng grasya ng presidente. Pwede na ba niyang labagin ang kautusan ulit? Indeed not. Hindi pwede, mga kapatid. In fact, mga kapatid, yung pardon man na yun, doubly obligated na siya to obey the law because he has found grace from the president. Binigyan siya ng habag, binigyan siya ng awa, binigyan siya ng grasya ng presidente. So, in gratitude and love, okay? In gratitude and love. Sa Tagalog pa, I'm sorry, nahirapan kasi ako minsan mag-Tagalog. That's why, mga kapatid, hindi ko siya ma-express in Tagalog. In gratitude and love, sa pamamagitan po ng pagpapasalamat niya at ng kanyang pag-ibig, he will be very careful to honor the law of that state which granted him grace. Dahil po sa pagpapasalamat niya sa presidente, dahil po, mga kapatid, sa pag-ibig niya, next time po, mga kapatid, i-honor niya yung kautusan. Sa estado. I-honor niya yung kautusan, mga kapatid, na nagbigay sa kanya ng grasya. Ganun lang yun, mga kapatid. The same. Naalala ko yung nakulong ang ating mahal na senador, Senador Robin Padilla. He was granted a conditional pardon. Ibig sabihin ng conditional pardon, mga kapatid, nakalaya siya, pero hindi siya pwedeng mag-vote at hindi siya pwedeng lumabas sa ibang bansa. Okay? Pero ang ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte, binigyan siya ng full pardon. Pwede na siyang mag-vote, lahat na-restore, lahat ng rights niya bilang Filipino citizen. Ganun po, mga kapatid. Is that what the Bible says about the pardon sinners? Hindi ko sinasabi dito na porket hindi na tayo under ng kautusan, under the law. Imagine Romans 6:23, the wages of sin is death. Kung ikaw ngayon magkasala, anong parusa niyan? Kamatayan. Gusto mo ba yan? Kung hindi ginawa ng bugtong at buhay na Diyos yung pagsakripisyo doon sa Kalbaryo ng krus, ikaw dapat ang ipako doon. Huwag po natin kalimutan na i-acknowledge ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Always remember, nabuhay ka pa sa mundong ito dahil sa grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag tayo puro utos. Magiging pareseyo tayo. Kulang na tayo sa pag-ibig niyan. Ano sabi po ng Romans chapter 3 verse 31? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Okay? I'm not saying na wala ng kautusan. Ito yung na-misinterpret ng karamihan, na wala na daw ang kautusan. It means ba, mga kapatid, dahil ba sa pananampalataya natin sa bugtong at buhay na Diyos, itong pananampalataya natin sa bugtong at buhay na Diyos does not contradict or abolish the law of God. Bagkus ay tinutupad at pinapatunayan pa ang layunin nito. Hindi po tinanggal ng pananampalataya ang kautusan. Here is the most explicit answer to the entire problem. Tinanong niya Apostol Pablo, nawala na bang kwenta ang kautusan dahil sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos?
Dahil sa pagsakripisyo niya doon, ano ang sagot ni Apostol Pablo, mga kapatid? Ang batas ay tinatag at pinalakas sa buhay ng isang Kristiyano na naligtas sa pamamagitan ng grasya. Inangat mo yung kautusan dahil ayaw mo sa grasya ng bugtong at wes. Mali ka, kapatid. Law and grace, hindi mo pwedeng banggain yan. Alam mo, bigyan ko kayo ng konting background, Bigyan ko kayo. Tingnan mo yung Ark of the Covenant. Tingnan mo yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, ano bang laman yan? Tungkod ni Aaron, the Ten Commandments, at ano pa? Mana. A representation of vegetarianism. Pero another topic na naman yan. So, Ark of the Covenant, nandoon sa loob yan, mga kapatid, yung 10 utos. Yung Ark of the Covenant, mayroong takip yon. Okay? May takip yon. Tinatawag yung mercy seat. Upuan ng awa ng bugtong at buhay Diyos. After that, 2 cherubim. Tapos yung Shekinah glory ng bugtong at buhay na Diyos. I know, pamilya sa Shekinah glory. Shekinah glory is the presence of God. So, yung kautusan po, mga kapatid, nasa ilalim siya ng mercy seat ng bugtong at buhay na Diyos. Mercy seat, mga kapatid. Pag nagkasala ka, mga kapatid, dahil all have sinned and come short of the glory of God, pag nagkasala ka, kasi sinabi ko kanina, kung nasimulan mo itong live na ito, dinadala ka ng kautusan papunta sa bugtong at buhay na Diyos. 1 Juan 1:9. Hindi po natin pwedeng ipagsalungat yung mga bersikulo. Interpretation lang ng tao ang mali. Hindi pwedeng magsalungat yung sinasabi ni Apostol Pablo at sinasabi ni Juan. Hindi pwedeng magsalungat yan, mga kapatid. Sinasabi ng bugtong at buhay na Diyos. Interpretation lang ng tao yung magkasalungat. So, ano sinabi dyan? Anong sagot ni Apostol Pablo, mga kapatid? Ang batas tinatawag ng isang Kristiyano na naligtas sa pamamagitan ng grasya. Kung ikaw ngayon, ikaw mo ang bautismo ng bugtong at buhay na Diyos. Niligtas tayo ng bugtong at buhay na Diyos, kapatid. Niligtas tayo ng bugtong at buhay na Diyos doon sa Kalbaryo ng cross. Sabihin natin, dapat magsumikap tayo, sister, sa pagsunod ng kautusan para tayo maligtas. Sinabi ko nga, ang law, ang kautusan ay naging salamin lang. Sabi niya Apostol Pablo. So, mas marunong pa kayo kay Apostol Pablo ngayon. So, ang pagsunod po natin sa kautusan, mga kapatid, hindi po para ikaw ay maligtas. That is salvation by works. Nakapasok ka ng langit dahil sa ginawa mo na sumunod ka sa kautusan. Kaya sinabi ko, three stages of salvation. Una, justification, sanctification, and glorification. Dito tayo sa sanctification. Dahil ginawa po ng bugtong, nagsakripisyo na siya doon sa Kalbaryo ng cross. Ano tayo? Nasa present salvation tayo, sanctification. This is the process of transformation. Ito yung dito kabaguhin ng Holy Spirit. Hindi ka po mababago, kapatid, kung ikaw lang sa sarili mo. Wala kang credit sa kaligtasan mo. Lahat yan sa bugtong at buhay na Diyos. Nakasunod ka ng kautusan, hindi dahil sa sarili mong sikap, kundi dahil yan sa Holy Spirit ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang pagsunod po natin sa kautusan, ito po yun in gratitude. In gratitude and love po natin sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil po yan sa pagmamahal natin, kaya sinunod natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya ng example ko kanina, papatawan na sana siya ng kamatayan, sentensya niya kamatayan, pero binigyan siya ng grasya ng presidente. So, hindi na siya ulit-ulit. It is embarrassing experience, mga kapatid. Example, nahuli ka ng LTO, wala kang helmet. Hirap, minsan kasi, buksan natin ang isipan natin at puso natin. Minsan, mga kapatid, ganito, nahuli ka ng LTO dahil wala kang helmet. It is an embarrassing experience, especially if you know you are guilty. Wala ka talagang helmet. But suppose, nagmamadali ka dahil emergency, na hospital yung anak mo, ano pang mga emergency na ginawa mo. Yung LTO, nagsulat na siya ng ticket mo. At that time, slowly, he folds the ticket and tears it up. Pinunit niya. Sabi ng LTO sa'yo, alright, I'm going to pardon you this time. But, hindi mo naintindihan yung sinasabi ko kasi. Sabi ng LTO, okay, bigyan kita. Naawa ko sa'yo ngayon. But, so, now what do you think, mga kaigsunan, he means by the word but? Ano ba ibig sabihin ng but?
But I don't want to ever catch you no helmet again. But ayoko nang maulit ito, but wag mo na ulitin ha. So, does this pardon, mga kapatid, ito ba yung grasya na ito open the way for you to disobey the law? Ha? Ito ba yung grasya na ito? Ito ba yung daan para labagin mo na ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos? Ha? Ito ba yun? Ha? Ano sabi po dyan, mga kapatid, ng Juan 14:15? If you love me, keep my commandments. It's all about love relationship. So ngayon, kung ikaw nagsusumikap ka na sundin ang kautusan dahil gusto mong maligtas, hindi ka talaga makakapasok sa kaharian ng langit. Ha? Bakit? Katulad ka ng mga Pariseo. Sunod sa kautusan, pero walang pag-ibig sa kapwa, nangahatol sa kapwa, humuhusga sa kapwa. Bilong ka sa Pariseo. Hindi ka talaga makapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ha? So, ano ba talaga yung obedience dito? Ito yung the test of love. Yung pagsunod natin. Law and grace, always remember, mga kapatid. Law and grace do not work in competition. Ha? Do not work in competition with each other, but in perfect cooperation. Itong kautusan at grasya, hindi po ito nagkukumpit, mga kapatid. Hindi po ito law versus grace. No. Law and grace po ito, mga kapatid. Ikaw, buhay ka pa ngayon dahil yan sa grasya. Ha? Magko-cooperate tong dalawa na ito, mga kapatid. Ang purpose po ng kautusan, ituro ang iyong kasalanan. Ha? Ang grasya po, mga kapatid, ay nagliligtas sa atin sa kasalanan. Ha? Ha? The law is the will of God, and grace is the power to do the will of God. Naintindihan po ba natin yun, mga kapatid? Ang kautusan po, ito po yung kaulooban ng bugtong at buhay na Diyos. At ang grasya naman po, mga kapatid, ito yung kapangyarihan na ibinibigay ng bugtong at buhay na Diyos para masunod natin ang kautusan ng bugtong at buhay, ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? The law is the will of God, and the grace is the power to do the will of God. Ha? Intindihin niyo po, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Remember, we do not obey the law in order to be saved, but because we are saved. Naintindihan niyo, mga kapatid? Ha? Hindi po natin sinunod ang kautusan para tayo maligtas. Sinunod po natin ang kautusan dahil tayo ay niligtas ng bugtong at buhay na Diyos. Mahirap papasukin itong mga Pariseo na mindset, mga kapatid, sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Baka sabihin mo doon, Panginoon, nakapasok ako dahil sinunod ko yung 10 utos mo, hindi ako nangalunya, hindi ako nagnakaw, hindi ako Pakinggan nyo itong mensahe hanggang sa dulo, mga kapatid. Malalaman nyo kung ano ba talaga ang punto ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, mayroong beautiful text dyan, mga kapatid, sa banal na kasulatan, which combines the two in their true relationship. Law and grace na combine. Revelation chapter 14, verse 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ha? Nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. At ng pananampalataya. Ito yung nagsisitupad ng mga utos ng mga Diyos. Ito yung law. At itong pananampalataya kay Jesus, ito yung grace. What a perfect description of faith and works. Naintindihan po natin, mga kapatid? Ha? And the combination is found in those who are saints, banal. Ha? Ito yung the work of obedience, mga kapatid, are the real test of love. Yung pagsunod po natin sa bugtong at buhay ng Diyos, ito po yung test ng pag-ibig. Faith without work is dead. James chapter 2, verse 20. Minsan, na-encounter ako, mga kapatid, may mga lalaki ngayon, mga kapatid, hindi lang sa salita yan na, I love you, tayo na. No. May mga bulaklak talaga dyan. May mga devotion, gifts of love. Ganun, mga kapatid. Hindi lang basta salita lang natin kasi baka matamaan tayo sa Matthew 7, verse 21. Sabi dyan, purihin ang bugtong at buhay that everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that do the will of my Father which is in heaven. Yun lamang po ang sumusunod sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Words and professions are not enough. The true evidence is obedience. Ang totoong ebidensya ay ang pagsunod. Unfortunately, mga kapatid, most people today are not looking for truth.
They are looking for smooth, easy, comfortable religion that will allow them to live the way they please and still give assurance of salvation. Gusto nila, simba, papasok ng punta ng araw ng Sabado, late lagi. Alam mo, kung gusto mong maging banal sa harapan ng bugtong, gusto maging perpekto, agahan mo sa simbahan. Agahan mo tapos unahin mo yung pamilya mo, naturuan mo. Mag-uumpisa po yan, kapatid, sa pamilya bago ka pumunta sa ibang tao. It starts in the family. Alam mo, one of the strongest texts in the Bible on this subject is found in 1 John chapter 2 verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kakasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Diba? Even mga angels, ang pagrebelde ni Lucifer, kasi gusto din talagang umupo, gusto maging Diyos si Lucifer. Kaya tinapon dito sa lupa kasama ng kanyang mga anghel. Kasama na rin yung nagpagitna dahil walang paninindigan. Kung ikaw, kapatid, wala kang paninindigan, sure ball na. Kainin ka talaga ng lupa. The same sa panahon ni Moses. Yung mga taong hindi nanindigan, mga kapatid, kinain ng lupa. In fight between the good and evil, mga kapatid, walang middle ground. You have to choose. Nagpagamit ka ba kay Satan o nagpagamit ka sa bugtong at buhay na Diyos? Kailangan manindigan ka. Kasi kung wala panindigan, mga kapatid, useless. You see? To know our Lord Jesus Christ is to love Him. And to love Him is to obey Him. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Sa pagkakilala natin sa bugtong at buhay ni Diyos, mahalin natin ang bugtong at buhay ni Diyos. At sa pagmamahal natin sa bugtong at buhay ni Diyos, sundin natin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung tanong ng karamihan. Is it possible to obey the law? Wala daw tao, mga kapatid, walang tao na maging makasunod ng perfect law ng bugtong at buhay na Diyos. Is this true? So nagbigay ba ang bugtong at buhay na Diyos ng kautusan na idealistic lang? Impossible goal? Nagbigay ba ng idealistic lang ang bugtong at buhay na Diyos? Alam mo, mga kapatid, many believe that only our Lord Jesus Christ could have obeyed that law. And only because He had special powers. Siya ang Panginoon, siya ang Diyos. Certainly, it is true, mga kapatid. Na ang bugtong at buhay na Diyos lang, mga kapatid, na namuhay, nagkatawang tao dito sa libutang ito, mga kapatid, without committing a single act of disobedience. Nagpailalim po ang bugtong at buhay na Diyos sa kalooban ng Ama. His reason for living that perfect, victorious life is laid out in Romans chapter 8 verse 3 to 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Klaro po, mga kapatid, don't miss that point. That our Lord Jesus Christ came to condemn sin by His perfect life. Namuhay po ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na perpekto, walang kasalanan. The righteousness of the law, para din po matupad ito sa atin. So, what is that righteousness? Ito na. Maraming nakaka-misinterpret ng righteousness, katwiran. The Greek word for righteousness, dikaima. Dikaima is used here, which means literally the just requirement of the law. Ano ba tong just requirement, mga kapatid? Ano ba tong just requirement? Ito yung nagdemand ng perfect obedience o righteousness fulfilled not through our own actions, hindi po sa ating sariling gawa, but through our Lord Jesus Christ. Hindi po sa ating sariling gawa, mga kapatid. Through faith in our Lord Jesus Christ, we are united in Him and receive His righteousness. Dahil po sa ginawa ng bugtong at buhay niyo sa pagsunod niya, mga kapatid, and we are no longer condemned by the law. Alam mo, mga kapatid, ang banal na Espiritu po ang tayo sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Para ma-earn po natin yung favor ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Banal na Espiritu po
Nagawa mo man yung kautusan ngayon, nagsunod ka man, nagsusumikap ka sundin ang kautusan. Pasok ang Holy Spirit at nag-a-idea na po tayo na tayo po ay nagkasala sa harapan ng bugtong at buhay ni Diyos. Kasala ka sa gawa. Alam mo mga kapatid, that's why sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos mo pa ang kautusan. Sinabi dyan sa kautusan na huwag kang mangalunya. Pero sinabi dyan sa Mateo mga kapatid na kung isang lalaki ay nag-iisip ng masama sa isang babae, nangangalunya na siya. Pinalaki niya. Mas stricto pa ang kautusan ng bugtong at buhay ni Diyos sa bagong tipan. Ano pa dyan? Ang sinabi dyan na wag kang pumatay. At natay mga kapatid, sinabi ng Matthew chapter 5 verse 22, if I'm not mistaken, ang sinabi dyan, if you're angry with your brother without a cause, you are guilty of murder. Nakapatay ka na. Hindi mo pa ginagawa, mga kapatid, nagkasala ka na. Kung may galit ka sa iyong kapwa, mga kapatid, nagkasala ka na. So, ang bugtong at buhay ni Diyos, namuhay siya ng perpekto, mga kapatid. This can only mean that our Lord Jesus Christ won His perfect victory in order to make the same victory available to us right now. Natalo niya, mga kapatid, si Satan. Pag sabi ng bugtong at buhay ni Diyos, it is done. The power of sin is done. The battle of Calvary is gone. Tapos na. Natalo na niya, nabawi na niya yung kaharian na nawala doon sa panahon sa Garden of Eden. Diba? Sinabi dyan sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi nawala po yung katwiran at kaharian ng bugtong at buhay sa panahon ni Adan at ni Eva nung pumasok yung kasalanan sa Genesis chapter 3. Ito yun, na-restore na ng bugtong at buhay ni Diyos nung time na pinako siya. Tuwang-tuwa pa si Satanas, mga kapatid. Sabi niya, napako ko na rin ang Panginoon. Pero hindi alam ni Satanas, natalo pala siya. Dahil po sa pagpapakumbaba ng bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid. Even, marami nang nagano sa kanya, maraming nag-alipusta, sinampal, dinuraan, nagpakumbaba lang po ang bugtong at buhay ni Diyos. Bagkus, pinagdasal pa niya yung mga taong gumawa sa kanya ng kasamaan. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun yung perfect living ng ating bugtong. Sumabot ka na ba sa punto na ganun? Kapatid, hindi ka na ba nanghusga sa iyong kapwa? O panay paninira at panghusga ang iyong ginagawa? Pag-pray mo yan, mga kapatid, na matanggal yan sa iyo. Kasi sabi ng Galatia 5:22-23, love, ang banal na espiritu ay nagpo-produce po ito ng love, gentleness, self-control, humility, happiness. Sa pamagitan po ng banal na espiritu, mga kapatid, na-fulfill po natin. Natutulungan po tayo para matupad natin ang kalooban ng bugtong at buhay niyo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, purihin ang bugtong at buhay sa can do all things through Christ who strengthened me. So, not one soul can ever keep one of those 10 commandments in human power alone. Hindi mo kayang tuparin ang kautusan ng bugtong at buhay ni Diyos sa pamamagitan ng iyong lakas. Pero matutupad natin yan, masusunod natin ang kalooban ng bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng lakas, banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Tayo po, mga kapatid, tayo po, every individual will be judged at last by the mighty moral code of God's law. Sinabi ko na. Tayo po is ganang bugtong at buhay ni Diyos sa moral code. Ito yung 10 Commandments. 10 Commandments, rather. So, to break one is to be guilty of sin. Okay, sino bang nakagawa dito ng perpekto, mga kapatid? Hindi ka ba nag-iisip ng masama sa iyong kapwa? Hindi ka ba naninira sa iyong kapwa? Sabi dito, pag nalabag mo ang isa, labag mo na lahat. The Bible indicates that the 10 Commandments are like a chain with 10 links. Alam mo yon? Alam mo yung kadena, mga kapatid, na pinag-isa-isa? 10, kapatid, yung kadena na, anong tawag nun? Yung nag-connect sa kanya, yung mga kadena na ganun, Kung isang link ma-broken, mga kapatid, the chain is broken. Kung isa lang ang matanggal dyan, tanggal na yan, sira na yan. Ganun po ang 10 utos, mga kapatid. Ganun po, mga kapatid. So it is with the law. Ganun din po, pag nalabag mo isa, labag mo na ang lahat.
Alam mo bakit? Kasi gusto lang talaga ipaabot sa atin ang bugtong at buhay na Diyos na kailangan mo siya para matupad mo ang kanyang kalooban at ang kanyang kautusan. Kailangan mo siya. Yun lang ang gustong ipaarating sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Wala pong isang tao, mga kapatid, na makapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos who is willfully violating any of the 10 commandments because breaking one is breaking all. Pag nalabag mo ang kautusan ng bugtong at buhay ng Diyos, yung isang utos ng bugtong, nalabag mo na lahat. Sabihin mo sa akin ngayon, oy, mag-object ako niyan, sister. Sabi mo kanina, hindi makakaligtas ang kautusan. Salvation by works. So, minsan, sinasabi natin mga kapatid na, hindi ko i-contradict yung sinasabi ko. Someone might object that this is making works the basis of entering the kingdom. No. Salvation is all about love. It is really making love the qualifying factor. Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? The greatest commandment of all is to love God supremely. Mahalin mo ng buong puso, kaluluwa, sa iyong lakas ang bugtong at buhay na Diyos. And He also said, if you love me, keep my commandments. John 14:15. So it's all about love. So it is the lack of love that shuts them out. Alam mo yung 10 birhen? 10 birhen, mga kapatid, nag-antay sila sa pagbabalik ng bride, nag-aantay sila sa bridegroom, sa groom, rather. So nung dumating yung groom, mga kapatid, wala na, namatay na yung lampara ng ng 5 birhen, lumabas. Sabi niya, pahingi naman dyan. Sabi naman ng 5 birhen na matalino, hindi, kasya lang to sa amin. Sabi naman ng mga mangmang, labas sila. Pagbalik nila, mga kapatid, sarado ng pintuan. Anong dahilan? Bakit kaya nagsarado yung pintuan, mga kapatid? Dahil ang Holy Spirit, mga kapatid, sinabi nga dyan sa Galatians chapter 5, verse 22-23, nagpuproduce ito ng pag-ibig. Hindi ka maninira sa iyong kapwa, hindi ka manghusga sa iyong kapwa. Alam mo, mga kapatid, speaking of salvation, alam mo, pag nagsasalita na ako patungkol sa salvation, hindi ko po tawag dyan? Hindi ko pinanghimasukan yung kaligtasan na manghusga ako sa aking kapwa. Oy, ikaw, makasalanan, hindi ka na maligtas. Hindi ko pinapasok yan na issue, mga kapatid. Alam mo bakit? Ang tanging sinabi lang dyan, mga kapatid, sa 2 Timoteo, na ang salita ng bugtong at buhay na Diyos para magsaway. Hindi para manghusga. Okay? Para magsaway. Sawayin mo siya. 1, 2, 3, 4, 5. Pag ayaw makinig sa'yo, iwanan mo na yan. Speaking of salvation, nasa grasya lang talaga yan ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, I remember the story of Zechariah. Zechariah chapter 3, if I'm not mistaken. Kwento doon, mga kapatid, na si Joshua the high priest, sumarap na siya sa bugtong at buhay na Diyos. Nandun din yung si Satan. Pagharap niya, mga kapatid, suot ni Joshua the high priest yung maruming damit. Ibig sabihin po, symbolizes kasalanan. Hiyang-hiya talaga si Joshua, mga kapatid, the high priest. Tapos sabi ni Satan, "Oy, akin na yan, dahil yan ay makasalanan." Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang banal na anghel, kunan mo ng damit, suotan mo ng damit. Kaya, mga kapatid, walang nagawa si Satanas. Alam mo, mga kapatid, kung ikaw ngayon ay nakagawa ng kautusan, good for you. Kung ikaw ay sumusunod sa kautusan ng bugtong at kalooban ng bugtong, good for you. Pero wag po natin kalimutan i-apply ang pag-ibig. Kasi ang pagpasok po natin doon sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, it's all about love. If you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ang bugtong at buhay ni Diyos, sundin mo ang first 4 commandments. Kung mahal mo ang iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili, sundin mo ang the last 6 commandments. It's all about love. Kaya diba? Upon all these commandments, hang all the laws and the prophets. Yun po ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ang kulang po, bakit nasarado yung 5 birhen na mangmang? Dahil po kulang ng pag-ibig. Walang extra langis. Holy Spirit. Pag-ibig po, mga kapatid, ang nag-motivate po para sundin natin
ang kautusan o ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos at acceptable na din po ito sa bugtong at buhay na Diyos. Kapag ang pag-ibig ay nag-uudyok sa pagsunod natin sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, ito ay magiging katanggap-tanggap na sa ating bugtong at buhay na Diyos. Marami po ang sumusunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos sa panay reklamo. Alam mo mga kapatid, kung gusto mo maranasan, tingnan mo yung Pariseo. Ang Pariseo, mga kapatid, malapit na sila sa pagiging perpekto. Nag-fasting ako, Panginoon. Nagbigay ako ng ikapo. Tumutulong ako sa mahirap, Panginoon. Pero hindi ako katulad ng isang kasalanan. Alam mo yung parang, yung Pariseo nag-apply, parang resume niya yun. Ito yung experience ko, ito yung personality ko, parang ganun. Perfect na sana eh. Pero hindi in-applyan ng pag-ibig. Nasunod ang kautusan. Akala mo kung sino na magmamalaki. Ito yung mga problema ngayon, mga kapatid. Yung iba, inaangat yung kautusan, binababa yung grasya. Yung iba naman, inaangat yung grasya, tinatanggal yung kautusan. Kasi sinasabi natin dito, mga kapatid, hindi po nagkukumpit ang law at saka grace. Hindi po yan sila nagkukumpit, mga kapatid, kundi magkasama yung dalawa, law and grace. Yung law bilang salamin natin at yung grasya, yung nagpapatawa, yung naglilinis sa ating mga kasalanan. Walang iba kundi ang ating bugtong at buhay na Diyos. Think it through for a moment, mga kapatid. Kailangan magsakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos dahil nilabag ang batas. Sin demanded death. Sabi dyan, kung maalis ang kautusan, ang kaparusahan sa kasalanan ay aalis din. Sabi nga dyan sa Romans chapter 4 verse 15, for where no law is, there is no transgression. Sapagkat kung saan walang batas, walang pagsalangsang. So, dahil may batas, kung may batas, mga kapatid, mayroong pagsalangsang. Nakalabag ka. Ano ba? Ano ba yung ransom, mga kapatid? Ito yung dramatic illustration of the grace, ito yung dramatic illustration, mga kapatid, of the law-grace doctrine. Makinig kayo, ha? Mayroong alipin, mga kapatid. Merong alipin sa isang auction doon sa New Orleans, doon sa may bandang Amerika yan. Mayroong dalawang planters. Nag-bid sila. Alam mo yung bidding? Alam mo yung bidding, mga kapatid? Yung bidding, mga kapatid, akin na yan. 20 million, patataasan pa yan. Sa akin yan, 30 million. So, nag-bid sila, mga kapatid. So, nanalo yung isa sa bidding. So, finally, mga kapatid, one of the planters, inuwi na niya yung alipin. So, throughout the journey, sabi nung black man, sabi niya, ayaw ko talaga sundin tong bagong boss, bago kong may-ari. Ayaw ko muna sa kanya. Pero sa panahon na dumating na sila doon sa plantation, ibig sabihin, sabi niya, binili para palayan. Yun po yung grasya. So alam mo ba ano yung naramdaman po ng alipin? Yung matanda na alipin? The old man fell at the feet of the planter and said, Master, I'll serve you forever. Alam mo yung sinabi niya, lumuhod siya. Nung papunta pala sila sa plantation, dahil nasa bidding, nanalo yun siya, mga kapatid, yung ate, wala yung boses. Anong problema ng ano ko? Wala daw. Baka sa signal yan, Sister Micaela. So according to the story, mga kapatid, lumuhod po yung matanda, mga kapatid, sa planter. Sabi niya, Master, I'll serve you forever. Alam mo bakit? Binili lang pala siya para palayain. Binili siya para palayain. Nagreklamo siya. Akala niya, mga kapatid, naggawin siyang alipin. So ginawa niya, sinabi nung planter, mga kapatid, binili kita para palayain. Lumuhod siya, umiyak siya, mga kapatid. Sabi niya, Master, magsiservisyo ako sa iyo habang buhay. In like manner, mga kapatid, tayong lahat ay nabilanggo po tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, paghatol at kamatayan. And ang bugtong at buhay na Diyos paid the price.
to secure our freedom from that hopeless slavery. Sinecure po ng bugtong at buhay ni Diyos yung kalayaan natin. Lovingly, He tells us that the reason He made the sacrifice was to set us free. Ano mo, naalala akong kanta ni Father Lahi. Di ba? Yung sa Christ Called Me Up. Yan, kantahin natin mamaya, Christ Called Me Up. So ano ba ang response natin mga kapatid? Every ransomed child of God should fall at His feet and say, sabihin natin sa bugtong at buhay na Diyos, I love you for what you did for me. I'll serve you for the rest of my life. Yun po dapat ang sabihin natin sa bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Namatay po ang bugtong at buhay na Diyos dahil yun po ang kailangan ng kautusan. The law had been broken. Sin demanded death. Ang kasalanan ay naghumihingi ng kamatayan. Kaya if the law could have been abrogated, kung tinanggal ang kautusan, the penalty of sin would have been set aside also. Wala na sana yun. Kung tinanggal. May mga taong hindi naka-appreciate sa grasya ng bugtong at buhay na Diyos. I don't blame you. Inyo din yan. Sa inyo din yan. Sobrang nakatuto kayo sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, nakalimutan na ninyo ang gumawa ng kautusan. Nakalimutan nyo kung sino ang gumawa ng kautusan. Tutok na tutok kayo sa kautusan. Minamaliit nyo na ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Minsan doon tayo nagkakaproblema eh. Alam mo mga kapatid, merong story dyan mga kapatid. Merong dalawang magkapatid. Ito yung almost a perfect illustration of both law and grace in operation. Ang older brother niya was a judge. Okay? His younger brother was brought before him as a transgressor of the law, nakalabag ng kautusan. So from all evidences, mga kapatid, nakita talaga na guilty talaga yung younger brother niya. The court was tense kasi yung kapatid niya yun eh. Tanong ng lahat, magbibigay ba ng hustisya ang hukom sa ganitong kaso? Kasi kapatid niya yun. Alam mo yung judge mga kapatid, tumingin siya sa kanyang younger brother. Tapos sabi niya, guilty. Sakit sa kanya yun. Nasaktan yung kapatid niya. Sinabihan niyang guilty yung nakabata niyang kapatid. Pagkatapos mga kapatid ay ginulat niya ang korte sa pamamagitan ng pagpataw ng pinakamataas na multa. Nagulat yung mga doon sa loob ng korte mga kapatid. Kapatid niya to, tapos di ba supposedly, blood is thicker than water? Ganun man yan sana, di ba? Pero iba siya. But immediately, mga kapatid, after niya, pinatawan ng parusa yung kapatid niya, yung nakabata niyang kapatid, iniwanan niya yung bench niya sa pagiging hukom, pumunta siya sa kanyang nakakabatang kapatid, inakbayan niya, sabi niya, I had to do it because you are guilty. Ginawa ko yun dahil ikaw ay guilty. I know you cannot pay the fine, but I will pay it for you. Yun yung law and grace. In-implement ng nakatandang kapatid yung trabaho niya bilang hukom. Pero dahil hindi mabayaran ng kapatid niya yung penalty, mga kapatid, siya yung nagbayad. Yan yung grasya. Ano nangyari mga kapatid? Dinemonstrate lang dito in the same sense. Hindi po inabolish ng bugtong at buhay na Diyos yung kautusan. Hindi siya pumunta dito para i-abolish yung kautusan at ang mga propeta. Yun ang sinabi niya mga kapatid. Hindi siya pumunta dito para i-abolish ang kautusan at ang mga propeta. Ang sabi ng iba, wala ng propeta. Alam mo kung gaano dapat tayo magpasalamat sa bugtong at buhay ni Diyos dahil po sa pag-ibig niya mga kapatid. Ito yung perfect niya na hustisya. Hindi ko alam hindi ko maintindihan yung ibang tao. Inaangat yung kautusan, minamaliit yung grasya. Yung iba naman, inaangat yung grasya, minamaliit yung kautusan. Hindi pwede ganun mga kapatid. Hindi pwedeng ganun. Kung tanggalin natin ang kautusan po mga kapatid, only a reflection of His holiness and righteousness. Reflection lang po ito ng karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Bakit tinatanggal ng iba yung kautusan? Once saved, always saved. Doktrina ni Satan yan. Pag ikaw daw ay niligtas ka na doon sa Kalbaryo ng Cross, ligtas ka na, babalikan ka na lang bugtong at buhay na Diyos. Ongoing po yung salvation natin ngayon. Ongoing. Ongoing mga kapatid.
Tingnan po natin yung banal na kautusan ng bugtong at buhay na Diyos for a divine revelation of God, of what God wants your life to be. Kung ano ba talaga ang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos sa iyong buhay. Confess mo lang sa bugtong at buhay ni Diyos, Panginoon, wala talaga akong lakas para mamuhay that perfect standard. Tulungan mo ako, bugtong at buhay na Diyos. Tulungan mo ako, bugtong at buhay na Diyos. Ipagdasal mo sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Naalala ko yung perfect example dito sa mga matuwid at makasalanan. Doon talaga sa Pariseo at tax collector Alam mo, sino bang umuwi na may inaring ganap ng bugtong at buhay? Sino bang umuwi ng matuwid? Yun bang yun bang Pariseo o yung tax collector? Alam mo, kapatid, yung karumihan natin kayang linisan niya ng bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Sabi nga ng kanta ng ating mahal at kagalang na Pastor Lahi, hubaran mo ako ng aking karumihan at suotan mo ako ng iyong kabanalan. Alam mo, mga kapatid, huwag po nating maliitin ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Ang grasya po, ang kapangyarihan, ang grasya po, mga kapatid, ito po yung binigay sa atin ng bugtong at buhay na Diyos para gawin natin ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Sobrang tutok na po natin sa kautusan. Nakakalimutan na po natin kung sino po ang author ng kautusan. Dahil gusto mo mamuhay na maging banal kasi maging banal kayo kagaya ng Panginoon, kagaya ng Ama na sa langit na banal. Alam mo, patid, yung banal, kung titingnan mo yung Hebrew word, minsan kasi, alam mo, dito tayo nagkakaproblema sa interpretation. Alam mo, dapat marami kang basahin na mga versions sa banal na kasulatan. Huwag ka lang mag-focus sa isa. At kung hindi mo maintindihan, bumalik ka sa Greek word. Hanapin mo. High-tech naman yung panahon ngayon, may internet na. Ano yung Greek word ng banal? Ang ibig pong sabihin niyan sa Greek word is to separate. To separate. Ibig sabihin, mga kapatid, separate ka sa makamundo na ginagawa. Separate ka. Alam mo, tinawag na holy nation yung Israel Exodus chapter 19 verse 6. Maseparate ka. Hindi ka gaya na maging banal ka na malalampasan mo o maging katulad ka ng bugtong at buhay na Diyos na wala ng kasalanan. Maseparate ka lang. Alam mo, ang glorification, mga kapatid, sa process ng salvation, ito po yung inaantay ng bawat isa. Nahubaran ka ng bugtong at buhay na Diyos ng iyong kasamaan at papalitan ka ng bugtong at buhay na Diyos ng kanyang kabanalan. Huwag po tayong mamaliit, mga kapatid, sa mga tao na akala natin, lalo na yung naka-address na question sa atin, mga kapatid, yung wala na daw ang kautusan. Kaya nagtopic tayo dahil tinanggal na daw ang kautusan, which is wrong. Hindi po itinuro dito yan sa kaharian. At naniniwala po ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na we are saved by grace through faith. Nakakagawa ka, mga kapatid, sumusunod ka sa kautusan, ginagawa mo yung kautusan ng bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos sa banal na Espiritu dahil po ikaw ay ligtas. Pero hindi po naniniwala ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na wala na daw kautusan. Hindi po yan doktrina dito, mga kapatid. Okay? Pinagsama lang natin yung law at saka yung grace. Hindi pwedeng ipagbangga yan, mga kapatid. Minsan kasi ang iba, inaangat yung kautusan ng bugtong at buhay na Diyos at binababa yung grasya, minamaliit yung grasya. Puro kautusan, kautusan, kautusan. Ano ba yung gusto nyong sabihin ko dito? Ano ba yung gusto nyong sermon? Okay, pag ikaw ay nagkasala, patayin ka na ng bugtong at buhay na Diyos. Ganun ba? Ganun ba? So tanggalin na lang natin yan sa banal ng kasulatan, yung 1 John chapter 1 verse 9. Ganun ba ang gusto nyong marinig sa mga sermon ko dito? Na pag ikaw ay nagkasala, patayin ka na? Alam mo, mga kapatid, ilang beses ang Israel tumalikod sa bugtong at buhay na Diyos. Ilang beses nabihag na sila ni King Nebuchadnezzar, Medo-Persia, Greece. Ilang beses, mga kapatid. Alam mo, during the time of Judges, ilang beses tumalikod ang mga Israelita sa bugtong at buhay na Diyos.
Pero at that time na umiyak lang ang mga Israelita, nagpapadala na naman ng bagong sugo ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi nyo alam yan? Ha? Alam mo, gusto lang naman iparating sa atin ang bugtong at buhay na Diyos that there is hope in every sinner. Mayroon pong pag-asa sa bawat pong taong makasalanan. Ang ating magagawa mga kapatid, ipagdasal yan sila mga kapatid. Ipagdasal. Even ako mga kapatid, kung sabihin natin na walang maliligtas dahil nagkasala. And who are you to judge? Always I'm asking you, who are you to judge? There is only one lawgiver and judge, and that is Jesus Christ. Huwag po natin pasukin mga kapatid ang trabaho ng bugtong at buhay na Diyos. Ipag-pray mo yan sila. Ipag-pray mo lang yan sila. Dito mga kapatid, humingi tayo ng gabay sa Holy Spirit na masunod natin ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos para masabi natin, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, Galatians chapter 2 verse 20, Christ live in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ito lang po ang mensahe natin mga kapatid, ngayong gabi na to mga kapatid, na sana ay naintindihan po natin ang batas, ang kautusan at ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Wag po tayong maging legalist mga kapatid. I-search na lang yung legalist. Wag puro kautusan. Wag mong kalimutan na yung buhay mo ay grasya yan. Nabubuhay ka, nagigising ka pa, kinaumagahan, grasya po yan ang bugtong at buhay na Diyos. Yung mga taong makasalanan, mga kapatid, once nagigising yan sila kinaumagahan, ibig sabihin, binibigyan sila ng pagkakataon ng bugtong at buhay na Diyos para mabago. Huwag niyo po saraduhan yung pintuan para sa mga taong makasalanan. There's hope for every sinner. Yan lamang po mga kapatid. Ang lahat po ng kapurihan at lahat ng karangalan ay binabalik po natin yan lahat sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ito po mga kapatid, natin yung natin. Medyo marami ng comment. Di ko na basahin yung mga nag-exchange conversation dito. Basahin ko lang yung nag-comment. Sister Vicky Sosas Baran, nanonood. Brother Joe Marie, haba ng comment nito. Joe Marie Arcaira was stealing, killing, adult, quitting, coveting before the dollar gave Sinai. No, that is wrong. Righteousness didn't begin at Sinai. Yes, Abraham, Noah, Job. No. Before the 10 commandments, are you sure? Hindi ko basa. Ang haba kasi. Yes, it's still wrong today to steal, murder. Yes, tama. The sign was temporarily. No. With the law of Christ, which written has. Maganda yung comment niya. Pero, pinakapunto sa comment niya, mga kapatid, wala na ang kautusan. Kasi daw, inabolish na daw. Natakil na natin yan, na walang inabolish na kautusan. Ceremonial law yun, mahal na kapatid. Yun yung paghandog-handog ng tupa. Yun yung inabolish doon sa kalbaryo ng krus. Okay? Pag nasunod natin ang law, hindi na po tayo under nun. Na ko na to, Elder Ernie, intindihin mo na lang. So, sabi niya? Brother James, under tayo ng law kung nilabag natin ang batas. Di man makaintindi yung iba. General, Teniente Gimo, shout out sa iyo. Magandang gabi dyan sa iyo, General. Pastor Jason De Leon, para sa mga taong nagmamalaki na nasusunod ang kautusan, isama na rin ang utos ng Lucas 18:20, ipagbili ang lahat ng ari-arian. Tama yan. Natakil ko na to last Wednesday. Tama yan, mahal na pastor. O sige, nasunod mo na yung kautusan. Next time, gawin mo, kasi yun yung the rich young ruler . Nasunod yan niya ang kautusan,
So, ang sabi ng bugtong, sundin mo mga kautusan. O sige, nasunod ko na yan, Panginoon, nung ako ay binata pa. O sige, ito yung kulang. Kung bumalik ka sa inyo, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa mga mahihirap. Yun ang gawin mo next time, ha? Okay? So, Shalom Aleichem, sabi ni ang ating Commander Atsa. Huwag kayong mag-away sa comment, ha? Shalom Aleichem. Amen, sabi ni Sister Micaela. Amen. To God be the glory. To God be the glory, sabi ni Sister Sheena. Sister Ami, mayong gabi, malam Sister Jerry, di ba sa og sa tanan tanaw. To God be the glory. Shalom Aleichem. Tanaw ba ka? Naminaw ba ka, Sister Ami? O karon nakalitanaw, no? Tata Enderes Aquino. Okay? Ibigay ko na yung pagkakataon, mga kapatid, sa ating singer. Walang iba, Sister Michelle Cabasag, at sa ating legendary organist, Brother Christian. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. Ang pagpapala, gabay, ng bugtong at buhay na Diyos ay suma sa ating lahat, mga kapatid. Law and grace, always remember, do not compete with each other, but work in perfect cooperation. To God be the glory. There's mercy. He pardoned me. I was in darkness, but enlightened me. I am a sinner, but He died for me. He is my God, my eternal King. In this world of sin, I am redeemed. Deep in the dark, Christ called me up. In the shadow of death, He saved my soul. God's Holy Spirit who guides my way. In many years, He waits for me to come to Him. When I was lost, so when I know that Christ is my God, I gave to Him my life and soul. In this world of sin, I am redeemed. Deep in the dark, Christ called me up. In the shadow of death, He saved my soul. God's Holy Spirit who guides my way. He was crowned with thorns and died for me. He was despised because of His love for me. The pain He suffered was because of me. He died on the cross to set me free. In this world of sin,
I am redeemed. Deep in the dark, Christ called me out. In the shadow of death, He saved my soul. God's Holy Spirit who guides my way. In this world of sin, I am redeemed. Deep in the dark, Christ called me out. In the shadow of death, He saved my soul. God's Holy Spirit who guides my way. Okay, maraming salamat po sa ating mahal at kagalang-galang Sister Deborah Israel sa napakagandang mensahe, no? Patungkol po sa grasya ng bugtong at buhay na Diyos, na kung saan napakalaki po ng grasya ng bugtong at buhay na Diyos na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Atin lang po ipagpatuloy yung mga huling pong nag-message po sa palatuntunan sa Pastor Lahi Live. Sabi po dito sa ating mahal na Sister, ang atin pong mahal na Pastor Jason De Leon, sabi niya dito, sana nga tuloy-tuloy na itong live, God willing. Amen, to God be the glory. Ayan. Sabi po ng ating Back to Christ apologist, Brother Gilbert Living Facil, magmahalan tayong lahat. According naman kay Teniente General Gimo, sabi niya dito, Amen, Shalom Alikim. Alikim, Shalom. At of course, sabi naman dito sa ating legendary organist, ayan. Okay, sabi niya dito, Batas, Basic, ikaw. Okay, so, ang sabi naman po ng ating mahal na Back to Christ apologist, bigyan na ninyo kung may taong nagdamdam. So, ayan, sige po. So, ayan po dito kay Sister Micaela Grace Balaga, dalaygo ng bugtong ug buhay nga Dios nga mao si Ginoong Kristo, hangtod sa kahangturan. May God bless. May the living God bless us all. Salamat sa mensahe Sister Deborah ug sa tanan nga nagpadayon ug mitabang dere sa gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. Nag-send po siya ng 20 stars. Ayan. Maraming salamat Sister Micaela. Sabi naman ng ating Back to Christ apologist, Brother Gilbert, mahalin natin ang mga taong nasunod na ang kautusan. Nakipagbangayan pa sa social media. Amen. Tama po. Huwag na tayong magbangayan mga kapatid, kasi minsan kasi huwag na natin saraduhan ang ating isip, no? Every morning na gumising tayo mga kapatid, yun po ay grasyas ng bugtong at buhay na Diyos. Ayan, sabi po dito, patawarin natin sila, yung mga perpekto na sumusunod, nasusunod na ang lahat ng kautusan. Lahat ng kautusan. Ayan. Ayan, sabi naman po ng aking napakagandang balae, Sister Marifel Guapa Kabasag. Ayan, sabi niya dito, wow, beautiful voice. To God be the glory, Sister Marifel. Ayan. Tapos, sabi naman dito ng ating Amen. Sabi ni Sister Sheena, may God bless us all. Ayan. Of course, sabi naman dito ni... Okay, so yun lamang po mga kapatid, no? Huwag na nating basahin yung kanilang mga palitan na usapan. So, maraming salamat po sa inyong patuloy po sa pagsuporta sa Pastor Lahi Live. Patuloy lamang po tayo mga kapatid, ipanalangin natin ang bawat isa. At ganoon na rin po mga kapatid, abangan po natin sa susunod na linggo, sa same po na araw, at ganoon na rin same na oras. Asahan po natin mga kapatid na kung saan maglalive po pala ang atin pong mahal na Sister Deborah Israel. Magandang gabi po sa inyong lahat. To God be the glory. Shalom Alikim.